Sinaunang Bayang Pilipino batay sa Organisasyong Panlipunan, Pang-ekonomiya at Pampolitika. Ang heograpiya ay may malaking impluwensya sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Ang kanilang kabuhayan, pamahalaan, at pakikisalamuha sa isa't isa ay nakaayon sa uri ng kapaligirang kanilang kinabibilangan. Ang pamilya ang pundasyon ng lipunan. Nabuo ang mga barangay na binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Mayroong 3 pangunahing antas sa lipunan. Una ay ang maharlika. Ito ay ang mga mayayaman at may mataas na katungkulan. Pangalawa ay ang timawa. Malaya at may sariling lupa pero hindi kasing taas ng maharlika. At ang pangatlo ay ang alipin. Sila ay maaaring dahil sa utang o bilang bihag, ngunit maaaring makalaya. Ang dato naman ay ang pinuno ng barangay. Siya ang tagapagpatupad ng batas, tagapamagitan, at tagapagtanggol. At ang babaylan naman ay tagapagpagaling, tagapayo sa espiritual, babae o lalaking may mataas na katayuan sa kultura. Ngayon ay sa organisasyong pampolitika naman. Ang datu ang siyang pinuno, tagapagpatupad ng batas, hukom, tagapamagitan sa sigalot, tagapagtanggol ng pamayanan, at leader ng digmaan. Ang katungkulan ng datu ay hindi lamang simbolo. Ito ay may konkretong kapangyarihang pampolitika, pang-ekonomiya at panglipunan. Ang konseho ng barangay ay binubuo ng mga matatanda, babaylan o espiritual na leader, at mga maharlika. Sila ang nagbibigay ng payong legal at moral sa datu. Ang batas noong unang panahon ay hindi nakasulat tulad ng konstitusyon sa kasalukuyan. Ito ay batay sa kaugaliang mga tradisyon at paniniwala na ipinamana ng mga ninuno. May mga batas at parusa din noong unang panahon. Kung may nagawa tayong kasalanan gaya ng pagnanakaw, paninirang puri, o pananakit, sila ay huhukuman ng datu at ng konseho. Ang kanilang parusa ay maaaring pagbabayad ng multa, pagiging alipin ng biktima, pagpapakasal sa biktima bilang kabayaran, o pagpapalaya sa barangay. May tinatawag din tayong sandugo. Ito ay isang seremonyang pangkapayapaan na kung saan ito ay nagpuputol ng daliri o nagpapalitan ng dugo ang mga pinuno bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Ang pamahalaan noon ay may simpleng anyo, ngunit epektibo sa pagpapanatili ng kaayusan, proteksyon, at ugnayan ng mga tao. Ang pamumuno ng datu ay nakaugat sa tiwala ng kanyang nasasakupan. Ekonomiyang sinaunang Pilipino. Pangunahing hanap buhay ng mga sinaunang tao noon. Pagsasaka. Ito ay maaaring palay, mais, niyog at gulay. Pangingisda. Pag-aalaga ng hayop tulad ng baboy, manok at kalabaw. Pagmimina at pagtotroso. At ang kalakalan na may ugnayan sa mga Tsino, Arabe at mga Malay.
Ang sistemang barter naman ay isang sistemang walang paggamit ng pera na siyang pangunahing anyo ng kalakalan sa sinaunang lipunan. Ito ang katangian ng barter. Una, hindi pantay-pantay ang halaga, kaya mahalaga ang pagtataya at pagkakasunduan ng dalawang panig. Pangalawa, walang nakatakdang presyo ang bawat produkto. Pangatlo, isinasagawa sa mga pamilihang bayan, tabi ng ilog, pantalan o tuwing piyesta o pagtitipon. Karaniwang ginagawa ng mga magkakabarangay o magkakakilala upang mapanatili ang tiwala at kaayusan sa palitan. Panglima, tumutulong sa pagpapalawak ng koneksyon sa ibang barangay at lugar. Ang kalakalan ay hindi lamang ukol sa produkto. Ito ay tulay ng ugnayan, pagkakaunawaan, at kabuhayan sa sinaunang lipunan. Sa pamamagitan ng sistemang barter, naipapasara rin ang kultura, tradisyon, at pakikipagkapwa na siyang pundasyon ng pagkabuo ng kabihasnang Pilipino.